Kabi-kabila ang mga paghahanda kamakailan para sa tinaguriang The Big One o ang malakas na lindol na posibleng idulot ng paggalaw ng West at East Valley Faults. Pero hindi lang ang mismong lindol ang dapat daw na paghandaan, kundi maging ang epekto nito, katulad ng paglambot ng lupa o yung tinatawag nilang liquefaction. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, ayon sa PHIVOLCS ay halos kalahati ng buong land area ng Metro Manila ang may risk ng liquefaction sakali man tumama ang isang malakas na lindol. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, pwede naman daw magtayo ng istruktura sa mga lugar na ito. Yun nga lang, mas mainam daw kung ang mga istruktura ay may maganda at matibay na disenyo. Mga eksperto na ang nagsabi, higit na mas mapinsala sakali mang maganap ang isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila kung walang ideya ang publiko sa magiging resulta habang at pagkatapos ng pagyanig. Maliban sa pag-uga ng lupa, sunog, guho at iba pa, isa rin sa pinangangambahang dulot ng paggalaw ng Valley Fault System ay ang biglaang paghina ng mismong kinatitirikan ng malaking bahagi ng Metro Manila, liquefaction. Lugar na mabuhangin at mababaw ang tubig na solido ito bago lumindol ay parang ang kilos ay parang likido or liquid habang lumilindol. Kumbaga lumalambot yung lupa. Sa kaila-ilaliman ng buong Metro Manila, adobe ang matatagpuan. Papunta sa bahaging Manila Bay, pababa ang slope o mas malalim ang adobe kumpara sa gitnang bahagi ng Kamaynilaan. Dahil naman sa naging paggalaw noong unang panahon ng Valley Fault, mas mababa rin ang bahagi ng NCR na nakaharap sa Laguna Lake. Sa paglipas ng panahon, natabunan ng buhangin ang mas mabababang lugar na ito. Kaya kung pagbabasihan ng liquefaction hazard map ng PHIVOLCS, makikita ang mga lokalidad na malapit sa Manila Bay tulad ng Malabon, Maynila at Pasay at ang mga nakaharap sa Laguna Lake gaya ng Marikina, Pasig, Pateros at coastal area ng Muntinlupa. Mas mataas ang posibilidad ng liquefaction. Kapag gumagalaw yung mga butil ng buhangin, may pressure yung tubig, ang tendency ngayon ng tubig ay lumabas. Lalabas siya sa ibabaw para magkakaroon ng fountain ng tubig sa kakasama buhangin. Sa videong ito mula sa PHIVOLCS, makikita ang epekto ng liquefaction sa isang gusali. Habang yumayanig ang lupa, tumatagilid at dahan-dahang lumulubog ang gusali dahil sa paggalaw ng buhangin. Sa pagtigil ng lindol, huhupa na rin ang proseso ng liquefaction. At dahil bumaba at mistulang napitpit na ang buhangin, siya namang posibleng pag-angat ng tubig na nasa ilalim. Sa ibang bansa tulad ng Christchurch, New Zealand, noong 2011, ganun din, parang pareho sa Maynila yon na may mga malambot na parte. So yung tubig sa ilalim ay lumabas at bumaha ang mga lugar. Posibleng ang bahay o building ay bumaba o di kaya ito magilid. Ang mga kalsada ay pwedeng magkaroon ng pagbitak. Paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi tulad sa mga fault kung saan hindi pwedeng magtayo ng istruktura sa mismong ibabaw. Sa mga lugar na may high risk ng liquefaction, pwede namang makapamuhay ng ligtas. Pero dapat i-consider mo yung mga panganib pag nagtayo ka, tulad ng baha, malakas na pag-uga sa liquefaction. At tingnan mo kung ano yung engineering intervention na pwedeng magamit. Jessica, ang isang risk naman daw o maaaring panganib kapag ang isang istruktura o yung sa mga lugar na mataas ang risk ng liquefaction dahil mabuhangin o loose at hindi ganun kasing tibay yung lupa na nasa ilalim ay mas prone daw o mas risky naman sa shaking o sa pagyanig sakali mang magkalindol, Jessica. Yun ang mahirap sa Metro Manila, Cedric, kasi marami tayong bodies of water na malalaki na nandito, bukod dun sa mga nakaharap sa dagat, yung Manila Bay, meron din tayong Marikina River, meron tayong Pasig River, at meron pa tayong Laguna Lake. Tama yun, Jessica, gaya nga nung pinaliwanag sa atin ng PHIVOLCS, itong, kumbaga, pag titingnan natin yung map, yung nasa left side, yung mga areas facing yung Manila Bay, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ni Director Solidum, yung adobe, yung pinaka-base daw niyan is 30 meters below yung surface. So, kumbaga, meron kang 30 meters na lalim na sand o sandy yung lupa. Sa kabilang side naman, mas mataas daw yan, Jessica, abot daw ng 100 meters yung kapal ng sandy area dyan. So, pag sinabi
nating mabuhangin, mas prone siya sa liquefaction kasi nga kumbaga mas malaki yung chance na umangat yung tubig dun sa area yon at kumbaga yun nga na-identify ng PHIVOLCS yung mga area na yan na high risk ng liquefaction, Jessica. Hindi pa natin pinag-uusapan, Cedric, yung mga estero. Kasi nung araw maraming estero tayo lalo na dyan sa may bandang Maynila. Ang problema ngayon, nawawala na yung mga estero. So kahit yung mga signs man lang sana na yon, pag alam mo malapit ang bahay mo sa estero, medyo mag-iingat ka. Kaso ngayong panahon na hindi mo na alam kung nasaan yung mga esterong yan, niwala ng palatandaan kung alin nga yung may malambot na lupa, di ba? Tama yan, Jessica. Ang bottom line pa rin sa pakikipag-usap natin kanina kay Director Solidum ay yung kailangan pa rin talaga yung estruktura o yung bahay na ipapatayo mo ay in accordance with, kumbaga sumusunod sa engineering design, yung itinakda ng ating building code. But then again, alam naman natin na panibagong istorya yan, Jessica. Yung sa pag-uusap natin sa liquefaction, ipapaalala rin lang natin, hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mismong epekto ng pagyanig doon sa structure, sa building, sa bahay. Pinag-uusapan pa lang natin dyan yung epekto ng lindol doon sa mismong lupa na kinatatayuan ng istruktura, Jessica. Kahit wala pang ang lindol the fact na ang tinayuan mo, dahil hindi mo alam, malambot yung lupa, doon pa lang, di ba, delikado na. Paano pa kaya pagka may lindol? Di lalo yun kasi nagagalaw yung mga lupa, yung tubig sa ilalim, yung sinasabi ni Director Solidum, pwedeng pumaibabaw yan. Alam mo, nakita ko yan nung lumindol nung 1990 sa Nueva Ecija. May mga lugar doon na hindi nila malaman bakit bigla na lang nagkaroon ng lawa. Dati wala naman. Yun yung liquefaction. Yeah, tama yan, Jessica. Yun yung isang example dyan kung saan tumataas yung lupa. In essence, Jessica, kapag maganda yung pagkakadesenyo mo raw nung building, nung bahay mo, kumbaga tumagilid man yan o bahagya man yan lumubog kapag nagiging loose yung soil, ang importante is intact siya at meron kang pagkakataon na makalabas. Yun yung napaka-importante para hindi madaganan ng mga guho, Jessica. Mabuti pa pag magpapatayo po kayo ng bahay o ng mga gusali, kumonsulta sa PHIVOLCS kasi alam nila kung saan yung mga areas na prone to liquefaction. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.